Nagulantang hindi lang ang buong Pilipinas kundi pati na rin ang mga karatig bansa nang mag-viral ang isang video ng alitan ng pulis at mag-ina sa Paniki, Tarlac. Lyrics ng isang kanta mula sa isang sikat na K-pop girl group na 21 ang huling naging mga salita ni Nanay Sonia. I don't care! Tapusin kita ngayon, ha? Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Si Sonia Rufino Gregorio o Mama Son ay halos kilala ng lahat sa kanilang lugar dahil sa kanyang kabaitan. Siya ay dating guro na napilitang maging stay-at-home na nanay dahil na rin sa kailangan niyang tutukan ang pangangalaga sa kanyang nanay na 94 years old na. Maliban dito, 2 sa kanyang 7 anak ay menor de edad pa. Nagsisikap naman na itaguyod ni Tatay Florentino Gregorio ang pamilya sa pagdadrive ng dump truck. Simple lang ang pamumuhay ng pamilya sa Paniki, Tarlac. Sapat na sa kanila ang magsama-sama paminsan-minsan at magkasiyahan. Si Frank Anthony Gregorio o mas kilalang Anton ay isa sa 7 anak ni Mama Son. Siya ay 25 years old nang maganap ang insidente. 3 taon na silang nagsasama ni Rona kung saan biniyayaan sila ng isang anak. September ng parehong taon na mag-celebrate ng first birthday ang kanilang anak na siya na ding huling beses na nakita ni Anton. Madalas tumutuloy si Anton sa bahay ng kanyang nanay na si Sonia kapag siya ay nagtatrabaho. Kilalang masipag, responsable at hindi reklamador ito na walang tinatanggihang trabaho. Maliban sa pagko-construction, minsan nagkakargador din ito para may pandagdag na ipapadala sa kanyang mag-ina. Si Police Senior Master Sergeant Jonel Montales Nuesca ay tubong Ordaneta, Pangasinan, ngunit nanirahan sa Paniki, Tarlac kasama ang kanyang asawa at nag-iisang anak na babae. Siya ay kasalukuyang pulis sa Parañaque Police Crime Lab Department nang mangyari ang insidente. Ayon sa record, may mga administrative cases ang pulis simula 2010 hanggang 2019. Ilan dito ay naging dahilan ng pagkakasuspinde ng pulis mula 10 hanggang 30 araw. Taong 2013 at 2016, 2 pa sa naging kaso niya ang nadrop sa hindi malamang dahilan. Na-demote naman siya ng isang ranggo noong 2014 nang mai-report din ang pangingikil niya sa isang tricycle driver sa Taguig. December ng 2019, na-dismiss ang kaso ng pagpaslang na kinasasangkutan ni Jonel dahil sa kakulangan di umano ng ebidensya. Walang iba pang impormasyon ukol sa naging biktima ng matapang na pulis. Ayon sa mga report, matagal nang may alitan ang 2 pamilya. Una nang naging alitan nila ang right of way na sinasabing napag-usapan ni Mama Son at ng asawa ng pulis. Nagpatuloy ito nang magbenta si Mama Son ng lupa kina Jonel. Ito ay nahati sa 4 kung saan isang parte ng lupa ang nabili ng pulis. Sa kanilang unang usapan, nilinaw ni Mama Son na hindi agad maibibigay ang titulo ng lupa hanggat hindi nagbabayad ang 4 na napagbentahan. Pumayag naman ang pulis ngunit ibinigay niya ang 40,000 pesos para sa titulo ng kanyang lupa. 1 taon nang lumipas, sa kabila ng pagbibigay ng pera ni Jonel, hindi agad na ibigay ng biktima ang titulo ng lupa dahil sa hindi pa bayad ang 3 pang napagbentahan. Ikinagalit ito ni Jonel kung saan pinaratangan niya ang matanda ng panloloko. Umabot sa baranggayan at sa munisipyo ang alitan ng 2 kung saan sinabi ng mga opisyal na ayaw makapag-ayos ni Jonel. Samot-saring akusasyon ang ibinato ng pulis sa matanda na hindi na rin niya ikinatuwa. Isinauli ni Mama Son ang pera ng pulis kung saan may record pa ang barangay nang ito ay ibalik ng biktima. Sa kabila nito, nagsampa ng kasong estafa si Jonel laban kay Mama Son na na-dismiss din naman dahil naisauli ang pera sa kanya bago pa ang demanda. Hindi natapos ang galit ni Jonel sa mag-inang Gregorio. Nadamay na din pati ang mga walang kamuwang-muwang na mga bata.
Ayon sa isa sa mga kapatid ni Anton, minsang hinarurot ng pulis ang kanyang motor na halos masanggina ang isa sa mga pamangkin niya na naglalaro sa harap ng kanilang bahay. Ramdam ng mga kapitbahay ang tensyong patuloy na lumalala sa pagitan ng dalawang pamilya, ngunit walang nais makialam dito. Dagdag pa dito, ilang beses na rin daw pinagbantaan ang buhay ni Anton ng pulis. Pati ang asara ng mga bata ay pinatulan din ni Jonel kung saan pinagsalitaan niya ang mga ito na makikilala nila ang kanyang kadahilan kung hindi sila titigil. Pinagsabihan siya ni Mama Son na hindi tama ang pakikipag-usap niya sa mga bata, ngunit binaliwala ito ni Jonel at idinagdag sa galit rin sa pamilya. Isang linggo bago magpasko, nagtungo ang mga kamag-anakan ni Mama Son sa kanilang bahay para bisitahin ang kanilang tiyahin na galing sa ospital. Nagdesisyon ng pamilya na magkaroon ng kaunting salo-salo na may kasamang inuman. Kasalukuyang nandun din si Anton kasama ang ilang pang pinsanin. Nagkasiyahan ang pamilya kung saan nagpaputok ng boga si Anton sa loob ng kanilang bakuran. Para sa hindi nakakaalam kung ano ang boga o kanyon, ito ay ginagamit na pampaingay kapag Pasko o Bagong Taon. Madalas itong gawa sa PVC pipes o mga lata. Ipinagbawal ang paggamit nito dahil na rin sa pinsalang maaaring maidulot sa mismong gumagamit. Sa kabila nito, walang malinaw na batas ukol sa pag-aresto, pagkulong o pagsampa ng kaso sa mga taong gumagamit nito maliban sa pagkumpiska ng aparato. Nagpatuloy ang kasiyahan ng pamilya Gregorio kung saan ilang beses pang ginamit ni Anton ang pampaingay. Kasalukuyang off-duty ang akusado nang marinig ang nagkakasiyahang kapitbahay. Alas 5 ng hapon, galit na sumugod ang pulis na si Jonel kasama ang kanyang asawa at anak sa bahay ng mga Gregorio. Sinugod at kinuha niya ang boga kay Anton na hindi naman gumanti sa kanya. Mahinahong kinausap ni Mama Son si Jonel para ipaliwanag na nagkakasiyahan lang naman sila. Pinaliwala ito ng pulis at nagpatuloy ang sagutan na magkabilang panig. Hindi na rin napigilan ni Anton ang sarili na sagutin si Jonel dahil sa pagpapakita nito ng pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan bilang pulis. Sinabihan niya ito na wala siyang karapatang gawin nito dahil lamang sa kanyang propesyon. Lalong naggalaiti ang akusado sa hindi malamang dahilan. Sa kabila ng pakikipag-usap ni Mama Son, patuloy na uminit ang diskusyon ng dalawang lalaki. Umawat na din ang ilan pang kamag-anakan nila Anton kung saan pinigilan na nila na sumagot pa ang biktima sa pulis. Samantala, nanatili namang tikom lang ang bibig ng asawa ni Jonel habang nanonood naman ang kanyang anak sa inaasal ng ama. Pinipilit na arestuhin ng pulis ang biktima dahil sa paggamit ng boga, ngunit maliban sa siya ay off-duty, walang malinaw na batas ukol dito. Patuloy na namagitan si Mama Son para pigilan ng pulis na mapusasan at maaresto ang kanyang anak ng walang dahilan. Dito na nagdesisyon ang isa sa mga apo ni Mama Son na i-record ang pangyayari dahil na rin sa pagiging agresibo ni Jonel. Patuloy na lumala ang sitwasyon dahil na rin sa hindi mapigilan ang emosyon ni Anton sa ginagawang pang-aabuso ng pulis sa kanyang kapangyarihan. Nagpalitan ng masasakit na salita ang dalawang lalaki at dito na rin nagsimulang makisali ang menor de edad na anak ni Jonel. Pinagsabihan ni Anton ang bata na huwag makisali lalo na't ang tatay niya ang may problema. Binaliwala ito ng bata at nakipagsigawan na din sa mga matanda. Ipinakita din ng mga kaanak ng mag-ina na nakisali din sa pananakit ang bata kung saan hinampas at hinila niya ang buhok na matanda. Karugtong nito ang nag-viral na video kung saan makikita na yakap-yakap ni Mama Son ang anak na si Anton para protektahan ito sa pulis. Ang video ng aktual na pagbaril ay kumalat sa social media. Makikita sa viral video na pinagsisigawan ng bata si Mama Son kung saan sinabi niya, and I quote, "My father is a policeman." End of quote. Father is a policeman! Sa namumuong tensyon, kanta ang isinagot ni Mama Son sa isinigaw ng bata. I don't care! Dito na nga, sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa bahay ng mga Gregorio. Kasabay ng pagbaksak ni Mama Son, sumunod naman si Anton na humandusay. Pinaputukan pa uli ni Jonel ang matanda bago ito tuluyang tumakas.
Lumakad na parang walang nangyari ang pamilya Nuesca pauwi sa kanilang bahay. Agad na tumawag ng ambulansya ang pamilya ngunit dineklarang wala ng buhay ang mag-inang Sonia at Anton. 6:45 ng gabi nang sumuko ang pulis na si Jonel Nuesca sa Rosales Police Station sa Pangasinan. Samantala, binuro lang mag-ina sa kanilang tahanan noong December 21 kung saan dumagsa ang mga nakiramay sa pamilya Gregorio. Wala silang masabing hindi maganda sa pamilya, lalo na kay Mama Son. Nandun din ang may bahay ni Anton na si Rona kasama ang kanilang nag-iisang anak. Samantala, nakakulong pa din ang akusadong si Jonel Nuesca habang naghihintay ng paglilitis kung saan inamin niya ang ginawang krimen. Humingi siya ng tawad sa mga naiwan ng biktima kung saan sinabi niya na nadala lamang siya ng emosyon. Hindi ito tinanggap ng pamilya Gregorio dahil hustisya ang nais nila. Inihatid sa kanilang huling hantungan ang mag-inang Sonia at Anton Gregorio noong December 27 sa Paniki Garden of Angels Memorial Park sa Barangay Salumagi. Marami ang kumundena sa karumal-dumal na ginawa ng pulis sa walang kalabang-labang sina Sonia at Anton. Marami ang sinisi ang gobyerno dahil sa patuloy na pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga abusadong pulis katulad ni Nuesca. Hindi rin nakaligtas ang anak ng akusado sa galit ng mga nakapanood ng viral na video. Ilan sa kanila ay naniniwala na isa sa nag-trigger ng mas matinding galit ni Jonel ay ang pagsawsaw ng bata. May mga nagkomento rin na makikita kung anong klaseng environment meron ng bata sa kanilang bahay dahil sa inasal nito. Samantala, nakiusap naman si Tatay Florentino na wag nang idamay pa ang menor de edad dahil makikita naman na kulang ito sa tamang gabay ng magulang. January 10, 2021, nag-plead ng not guilty ang akusado sa kabila ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Tuluyan na ding tinanggal sa serbisyo ang pulis ng sumunod na araw. Ilang buwan nang lumipas, August 26 nang mahatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo sa dalawang kaso ng pagpaslang si Jonel Nuesca. Inutusan din siya ng korte na bayaran ng pamilya ng 952,562 bilang damyos. Tuluyan ang ikinulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City si Nuesca para pagdusahan ang ginawang krimen. Wala pang isang taon na pabalitang pumanaw sa loob ng kulungan ang kriminal na si Jonel Nuesca. Ayon sa report, naglalakad-lakad daw ang akusado kasama ang isa pang inmate nang bigla na lang itong bumulagta. Agad siyang dinala sa New Bilibid Prison Hospital ngunit idineklara din itong wala ng buhay noong November 30. Atake sa puso ang itinuturong dahilan ng pagpanaw ng akusado. Hindi ito pinaniwalaan ng pamilya Gregorio at ayon sa isa sa mga anak ng biktima, maaring pineki lamang ang lahat. Dumagsa naman ang tulong sa pamilya Gregorio kung saan maliban sa pinansyal na tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ipinagawa din ang kanilang bahay. Hindi rin pinabayaan ang mag-ina ni Anton kung saan pinadoktor siya dahil sa sakit sa puso at binigyan din ng pangkabuhayan. Masakit man sa mga naiwan ng mag-inang Gregorio ang pagkawala nila, masaya na din sila sa natanggap na hustisya mula sa gobyerno. Pinatibay sila ng nag-uumapaw na pagmamahal at suporta hindi lang mula sa mga taga-Paniki kundi sa buong Pilipinas.